huhulihin mo si Agent Morales, ikukulong mo, and then you make him a hero in front of the public. Ang babala ko kay Lisa Marcos, don't ever commit that mistake. Because when you humanize the issue, ngayon abstract pa lang yan eh. Papel-papel pa lang yan eh. Pero pag ni-humanize mo yung issue, kukulong mo si Agent Morales, ipapakulong mo, ipapahuli mo in front of the public, you will hurt the ire of the entire Filipino nation. Apo. Yung kaya nga po nung talagang binabanggit yung doon sa video yung pangalan nung Luisa Marcos o yung Lam at saka yung yung James Kumar na ito yung papatayin, gugurgurin. Gugurgurin gugurgurin. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga ibang senador na nakapakinig noon na wala man lang silang reaksyon. Wala man lang silang reaksyon para ipatawag yung mga pangunahing tauhan doon sa video na yun na di umano nasa likod ng pag-uutos na ako ay gugurgurin. Wala man lang wala akong yung inaasahan ko na gagawin nung mga senador na naandoon na ipatatawag kung sino man yung mga tao doon, pero wala Talagang sabi ko, mukhang talagang nagiging selective doon sa proceeding na yun Walang action. Attorney Glenn, walang action silang ginawa. Attorney Glenn? Actually, I declare, Kuya Jonathan, mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo yung frame of mind ni Kuya Jonathan. Nung lumabas mga pangalan ni James Kumar, yung pangalan ni Lam. True enough, as a police officer, as an agent of the law, sinabi ko na to dati, Ate Claire, si Kuya Jonathan appears to be by the book. Di ba? By the book. Nung gumawa siya ng operational plan, gumawa siya ng authority to operate, ginawa na niya ng deposition yung kanyang witness in preparation for application for a search warrant. Something that parang hindi ginagawa ng mga kapulisan. Meron akong personal experience yan, Kuya Jonathan. Ang ginawa lang ay coordination plan, coordination form. Walang deposition ng confidential informant. Sabi ko, ito yung example ng pulis o ng alagad ng batas na alam yung ginagawa niya by the book. Now, tingnan ninyo mga kababayan, yung sinabi ni Kuya Jonathan kanina. Yung frame of mind niya, lumabas yung mga pangalan. Ang nasa isip niya, dapat tinanong nyo yan kung sino yan. Ano yung kanyang kinalaman dito? Because automatic sa kanyang isipan as alagad ng batas, persons of interest yan. So si Lisa Araneta Marcos Lam is a person of interest. And then, may mga senador na mga abogado. Don't tell me, mas magaling ba ang pulis na to na sa harap ko kaysa mga abogado na kayo? Umabot na kayo pagka-senador, abogado kayo, umabot kayo, naging congressman kayo, naging senador kayo. Matatalo lang kayo ng isang lowly na alagad ng batas. So, ang ibig ko sabihin mga kababayan, itong alagad ng batas na nasa harap natin, itong witness na nasa harap natin, is very credible. Alam niya ang ginagawa niya, and we have no reason to doubt him. That's why we have to support him. O tingnan nyo, pinalalagpas nila yung mga persons of interest that normally arouses the suspicion of a true-blooded police officer, of a true-blooded agent of the law. Yes. Kaya nga, bago si agent, bago ka agent, kaya nga Attorney Glenn, kailangan malaman ng taong bayan na hindi pwedeng palagpasin at tatapusin na lang nila yung hearing tomorrow at hindi papatawag itong mga persons of interest na ito. Agent Jonathan. Yun nga po kasi doon pa lang sa doon sa ipinakita na negotiation yung tangkang negotiation pag-bribe sa akin doon pa lang nakita ko na ito ito covert operation. Ang isa rito sa ipinupunto ko dito is yung kinakailangan mapalitaw natin yung conspiracy
between dun sa project officer, which is tumatayo yung LAM, at saka dito dun sa action agent. Hindi pa yon. Kasi nakita ko yung big picture niya, no? Nakita ko yung big picture niya na ito hindi lang nakapako dun sa bribery, dun sa negotiation. Kasi lumalabas, ito ay case operational plan, ano? Isang plano na covert operation na kapag ka nagkaroon ng failure dun sa negotiation, ito napapasok yung attack dogs. Yeah, yung mga senador. Para sirain ka. Yeah. Kasi ang investigation, kung gusto nilang ma-achieve, yung, kung gusto nilang may malaman talaga, malaman nila paano lumabas ito, ano yung mga information na kapaloob dyan, doon lang naman eh. Pero ang ginagawa nila, talagang sinisira nila, inaatake nila kung sino yung yung nag-imbestiga eh. Mali eh. Yeah. Kaya sabi ko, mukhang kung siseryosohin ang pag-iimbestiga rito, makikita yung conspiracy dito sa likod nitong na ito. Makikita na, pero mukhang hindi interesado yung mga senador patungkol dyan sa usapin na yan. Kaya dapat malaman, talagang dapat i-summon itong si Lisa para malaman kung talaga bang etong si alias Picoy na ito ay naggawa-gawa lang o katang-isip lang niya. Kasi napakabigat, bakit niya idadama yung pangalan ni Lam at nung James Kumar? So doon natin mapapakita, 'di ba? Siya ba may kinalaman or what, o sintu-sintu lang ba talaga si Picoy? So, 'di ba, Attorney Glenn? Ganito, ito I address this to Senator Bato. Kayo po ang committee chairman. Kontrolado nyo po yung lahat ng circumstances ng hearing na to. You have the power to actually summon Lisa Marcos to shed light on this issue. Itong issue na to has already assumed a life of its own. Pagkatapos na mag-testify ni Kuya Jonathan Morales doon sa Senado, nanindigan siya and he stood his ground, he's very credible. Hindi siya natinag, hindi siya nasira ng mga attack dogs ng administrasyon. Alam naman natin yun. Nung una palang pagtanong ni Jenggoy Estrada, alam mo na na inutusan to eh. We have a very brave officer. And so ito, Senator Bato, in the interest of the truth. Ito naman yung palaging sinasabi mo na we are here to ferry out the truth. So to ferry out the truth, hindi pwedeng iwanan natin yung issue na yan. Yung issue of to bribe the material witness and to threaten the material witness in case the bribe doesn't push through. So, nag-assume na siya ng life of its own. So ito, kailangan nating buklatin to. Kailangan nating i-open yung page na yan. And let us look at the bigger picture. Yun nga sabi ni Kuya Jonathan there's a conspiracy. Obviously, there is. There's a conspiracy between the two na nag-offer sa kanya and someone else from whom they were acting in behalf of. So ito yung dalawang field agent at may project director yan. So we have to uncover that because it is germane to the subject matter of the investigation. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ginawang, originally yung leakage ng papeles. Tapos napunta tayo doon sa authenticity. Na sinabi naman ni Kuya Jonathan, authentic yan. O kaya nga, sabi ni Senator Bato, hindi yan AI. Okay, natamimi na yung kabila. O ito ngayon, we're going to turn another leaf, another page. Kasi, ginawa ninyo yan in-attempt ninyong i-bribe si Jonathan. He refused, he stood his ground. Tinakot ninyo. O inatake nyo nga the next day sa hearing. So ano ngayon? Yung dalawa did not act on their own. Obviously, sa sinabi nila. So we have to uncover that page. The only way we can do that is you have to summon the first lady, the fierce lady, and make her answer questions there para we can achieve closure. We can achieve closure kasi kung hindi, baka umabot tayo doon sa envelope. Dati, na ayaw din pabuksan. And the result is, yung tenant sa Malacanang na-ejected. Actually, yan yung mga comment ngayon na nababasa natin, na kung talagang walang participation si Lam at itong si Kumar, bakit nga daw talaga hindi sinomon ito? O bakit hindi pa daw?
Yes. No, wait. Kung ako si Lisa Marcos, abogado ako ha, New Yorker, minention yung pangalan ko, I should come out spontaneously and deny the whole thing. Categorically. Walang denial si Lisa Marcos ilang araw na. That's one thing I would like to point out to the back. Yes. Wala. Sir, di ba? At ako'y hindi naman din papayag. Ako'y hindi naman din papayag na hindi siya humarap. Kasi unang-una, sa puso ko, sa isip ko at sa damdamin ng aking pamilya, siya yung unang-unang tao na talagang may banta sa aking buhay. Dahil siya yung binanggit Siya yung nakita sa video, nung nag-depict sa video, nung magkausap si Romy Enriquez at saka yung si Picoy, doon sa video call, napanood ng pamilya ko. Kaya hindi nila mabubura sa isip at sa puso ng pamilya ko yung takot na itinanim nila. Kaya yung First Lady na yan, dapat lang imbitahin ng Senado yan, paharapin doon sa investigasyon. At ng magkaalaman. Pero yun nga ang i-point, Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan. Ilang araw nang lumipas na na-mention yung pangalan ni Lam. If I were innocent, at ako si Lam at inosente ako, sir, you can correct me if I am wrong. The first thing I will do is come out with categorical denial na hindi ako yan. Bakit hindi ako? O ito yung rason ko. But silence is acquiescence. Silence is agreement. O yun mga kababayan, ang ibibilin ko sa inyo tonight. Tama si Kuya Jonathan na ang taong pumasok sa isipan nila na nagtanim ng takot sa kanila ay dapat managot doon. In the same forum where si Kuya Jonathan was grilled, kung saan siya pinahiya, pinagtulungan, dapat doon din managot si Lisa Marcos. And there's no better forum than the Committee on Dangerous Drugs and Public Order and Dangerous Drugs. Opo, at yun po talaga nagawa ng ilang senador, lalo na si Senador Jinggoy Estrada na talagang balasubasin ang aking pagkatao. Pero ito lang yung hihilingin ko sa kanila. Napatunayan nila na wala silang kinikilingan at hindi sila selective. Patunayan nila na para sila sa taong bayan. Iharap nila sa Senado yung tao na pangunahing nagbanta sa aking buhay. Yun po. Ako nananawagan sa taong bayan na huwag tayong papayag. Ginagawa na sa akin Tapos meron tayong First Lady na pangunahing na nagbabanta sa aking buhay. Ay naku, kalokohan sa ating sa atin. Actually, 3 death threat ang natanggap ko mula sa kanya. Yun po. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, yung sinasabi ni Kuya Jonathan, I agree with him. Kasi, alam ko naman na si Lisa, personal ko rin knowledge yan, minanipula ang Korte Suprema mismo, minanipula ang election system mismo. So, may pattern siyang ganon, that she breaks the law freely, and she gets away with it. This time, we should not allow her to get away with it. Attorney Glenn, idagdag ko lang, kasi nga may nakarating sa akin na information, I am worried para kay Agent Morales, tomorrow, na sabi ko nga sana hindi totoo, na may plano itong sila Lam, si Lisa, at si Marcos Jr., na ipaaresto si Agent Morales gamit ang fabricated warrant of arrest. Napag-usapan namin yan. So ano ang mo dyan, Attorney Glenn? Point mo. These are my thoughts. Ate Claire, Kuya Jonathan, mga kababayan, makinig kayo. In any fight, kapag ang issue is abstract, like ako, I've been fighting for electoral reforms, malinis na eleksyon. Kuya Jonathan, I've fought for our country for 14 years. Pinatay yung personal aid ko, tinorture ng mga pulis. But mahirap makipaglaban kapag ang prinsipyong pinaglalaban mo is abstract. Na something na hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan. Pero the moment na gawin mo siyang visible, human,
huhulihin mo si Agent Morales, ikukulong mo, and then you make him a hero in front of the public. Mas madaling magkumpulan ng taong bayan, you become a unifying force for the people, and the tenant from Malacanang will find his way out sooner than he expects. So ang babala ko kay Lisa Marcos, don't ever commit that mistake. Because when you humanize the issue, ngayon abstract pa lang yan eh. Papel-papel pa lang yan eh. Pero pag ni-humanize mo yung issue, kukulong mo si Agent Morales, ipapakulong mo, ipapahuli mo in front of the public, you will hurt the ire of the entire Filipino nation.